Ang araw, isang malisyosong mata sa malawak at hindi nagkapatawad na kalangitan, ay galit na tumitig sa Redemption, Arizona, na may tindi na parang sa isang pandayan. Aong 1888 noon, at ang bayan, isang maliit na tuldok ng delikadong sibilisasyon na nakapit sa gilid ng malawak na disyerto ng Sonoran, ay nalalanta sa ilalim ng sobrang init. Ang mga buhawi, maliliit na ipo-ipo ng umiikot na buhangin at alikabok, ay sumasayaw sa tuyong lupain. Ginagaya ang mga hindi mapakaling espiritu ng mga kalalakihan at kababaihan na nagpunta sa malupit na lupaing ito para maghanap ng suwerte, kalayaan, o para tumakas. Ang mga gusaling gawa sa kahoy, na pinaputi na parang buto ng walang humpay na araw, ay tila nagsisisikan para sa proteksyon. Ang kanilang mga huwad na harapan at maalikabok na bintana ay hindi gaanong nakakapagbigay ng ginhawa mula sa sobrang init. Ang hangin ay mabigat at tahimik, siksik sa amoy ng lupang tuyo sa araw, mga kiosot bush, at ang mahina, at laging naroon na amoy ng dumi ng kabayo. Napakalalim ng katahimikan, na nababasag lamang ng paminsan-minsang. Tamad na paghuni ng isang langaw kabayo, ang malayong kalansing na martilyo mula sa pandayan, na ngayon ay malungkot na bakante, at ang maindayog na langit-ngit ng isang windmill na desperadong sumusubok na humigop ng kubig mula sa nag-aatubiling lupa. Ito ang uri ng katahimikan na bumibigat sa iyo, isang katahimikan na bumubulong ng paghihiyap, katatagan, at ang palagian at nakatagong banta ng walang patawad na ilang. Sa gilid ng bayan, nakapwesto sa gitna ng mga nagkalat na puno ng cottonwood na nag-aalok ng kaunting lilim, ay nakatayo ang isang maliit, simpleng bahay. Ito ay isang simpleng istruktura, na gawa sa pinaputing adobe brick, na may matalik na bubong na gawa sa mga lumang shingle na kahoy. Isang maliit at maingat na inaalaga ang hardin ang buong tapang na namumukadkad sa harapan. Isang riyot ng kulay laban sa maputlang kanawin ng diserto. Ang matingkad na pulang geranium, masasayang dilaw na sunflower, at mababangong halamang lavender ay nagsusumikap na mabuhay. Ang kanilang matingkad na mga kulay ay isang patunay sa pag-aalaga at dedikasyon ng kanilang may-ari. Isang puting picket fence, na mas nagsisilbing palamuti kaysa sa panseguridad, ang nakapalibot sa ari-ayan, na nagdaragdag ng kaunting antigong kagandahan sa simpleng tirahan. Sa loob ng bahay, si Elara Bellwether ay gumagalaw ng may tahimik na kagandahan ng isang babaeng nakatagbo ng kapayapaan sa mga simpleng gawain ng buhay may bahay. Siya ay humuhuni ng isang wala sa tonong himig, isang halos nakalimutang oyayi mula sa kanyang pagkabata, habang ang kanyang mga kamay, bagaman may edad na ngunit malakas pa rin, ay nagmamasa ng isang bola ng masa sa isang lamesang may harina. Ang kusina, na siyang puso ng kanyang munting tahanan, ay puno ng nakaaliw na amoy ng naglulutong tinapay. Isang amoy na nagpapahiwatig ng init, sustansya, at isang anyo ng normalidad sa isang mundong madalas na pinangingibabawan ng kaguluhan. Si Elara ay isang babaeng hindi matukoy ang edad. Ang kanyang mukha ay isang kapiserya ng panahon at karanasan. Ang kanyang buhok, na dating kasing itim ng pakpak ng uwak, ay may mga hibla na ngayong pilak, nakatali ito ng mahigpit sa likod ng kanyang ulo. Ang mga pinong linya, na nilikha ng araw, hangin, at pag-aalala, ay nagmumula sa mga sulok ng kanyang mga mata. Mga matang may nakakagulat na kulay asul, ang kulay ng langit sa diserto pagkatapos ng madaling araw. Ito ay mga mata na mayroong malalim na kaalaman, isang tahimik na sidhi na nagpapahiwatig ng isang nakaraang malayong malayo sa payapang katahimikan ng kanyang kasalukuyang buhay. Nakasuot siya ng isang simple, kupas na damit na gawa sa bula, na natatakpan ng isang lumang apron. Ang mga bulsa nito ay puno ng mga kagamitan sa kanyang gawaing bahay, isang maliit na kutsilyo, isang sandok na kahoy, isang supot ng mga buto. Sa panlabas na anyo, siya ang larawan ng isang tahimik at simpleng biyuda. Itinuturing siya ng mga taga-Redemption bilang isang mabait at medyo malungkot na tao, karapat-dapat sa kanilang awa at paminsan-minsang pagpapakita ng kabaitan. Alam nilang namatay ang kanyang asawa, si Thomas, ang panday ng bayan, dahil sa isang mabilis at walang awang lagnat 5 taon na ang nakalilipas. Nakikita nila siyang nag-aalaga ng kanyang hardin, nagtitinda ng kanyang mga nilutong pagkain sa lingguhang palengke, at dumadalo sa mga misa ng may tahimik at magalang na kilos. Inaalok nila siya ng pakikiramay, tinutulungan siya sa mga gawaing bahay, at inaanyayahan siya sa mga salusalo tuwing may okasyon. Nakikita nila ang kanyang kalungkutan, ang kanyang tahimik na lakas, ang kanyang katatagan. Ngunit ang nakikita lamang nila ay ang panlabas, ang maingat na binuong maskara na pinaghiapang gawin ni Elara sa paglipas ng mga taon. Bawat kasinungalingan ay nagsisilbing isang ladrilyo. Wala silang kaalam-alam sa babaeng nagtatago sa loob, ang babaeng dating kilala bilang Whisper. Ang pangalan mismo ay isang alamat, isang nakakapangilabot na bulong na umaalingaw-ngaw sa mga saluon at sugalan ng Wild West. Whisper.
Ang pinakanakamamatay na pistolera sa teritoryo. Isang multo, isang espiritu, isang tagapaghatid ng kamatayan. Ang mga kwento tungkol sa kanyang mga nagawa, na kadalasang pinalamutian at pinalaki, ay ipinagkapalit na parang pera sa pagitan ng mga tulisan, lawmen, at bounty hunter. Sinasabi ng ilan na kaya niyang barilin ang mga tuldok sa baraha sa layong 100 yarda. Ang iba naman ay nagsasabi na kaya niyang bunutin at paputukin ang kanyang kambal na Colt peacemaker nang mas mabilis pa sa kaya itong sundan ng mata. May mga bumubulong pa na mas marami na siyang napatay na tao kaysa sa sinumang pistolero, lalaki man o babae, sa kasaysayan ng kanluran. Ang katotohanan, gaya ng dati, ay mas masalimuot, mas detalyado, at higit na nakakaaki. Si Elara, na ipinanganak bilang si Elaram Callister sa isang maliit at naghihirap na bukid sa kabundukan ng Kentucky, ay hindi pinalaki upang maging isang mamamatay tao. Ang kanyang kabataan ay puno ng hirap, kahirapan, at patuloy na pakikibaka para mabuhay. Natuto siyang bumaril noong bata pa siya, hindi dahil sa sport o para sa karangalan, kundi dahil sa pangangailangan, upang protektahan ang kakaunting hayop ng kanyang pamilya mula sa mga maninila, hayop man o tao. Mayroon siyang likas na talento dito, isang kakaibang kakayahang magpuntirya at maggaputok ng may nakamamatay na katumpakan, isang regalong parehong nakakatakot at nakakabighani sa kanya. Nagbago ng tuluyan ang kanyang buhay noong siya ay 16 na taong gulang. Isang grupo ng mga walang pusong tulisan, na pinamumunuan ng isang sadistang lalaking nagngangalang Bloody Ben Thompson, walang kaugnayan sa sikat na lawman, ang sumalakay sa bukid ng kanyang pamilya, naghahanap ng pagkain, mga kabayo, at anumang bagay na may halaga. Pinatay nila ang kanyang mga magulang, malupit at walang awa, at iniwan siyang halos patay, isang traumatikong saksi sa kanilang hindi mailarawang kalupitan. Ngunit nakaligtas si Elara. Dahil sa matinding kalungkutan, galit, at matinding pagnanais na makapaghiganti, inugis niya ang mga tulisan sa buong malupit na tanawin, hinahasa ang kanyang mga kakayahan, natututong mabuhay sa labas, binabago ang kanyang sarili mula sa isang takot na batang babae sa bukid at ginawang isang malamig at mapagkalkulang instrumento ng paghihiganti. Ginamit niya ang pangalang Whisper, hindi dahil siya ay tahimik, kundi dahil ang kanyang mga bala ang nagsasalita para sa kanya, naghahatid ng kanilang nakamamatay na mensahe ng may mabilis at tahimik na katumpakan. Ang kanyang pagtugis kay Bloody Ben at sa kanyang pangkat ay naging isang alama. Kumilos siya na parang multo sa mga anino, nag-iiwan ng mga bangkay ng mga tulisan sa kanyang dinaraanan. Naging bihasa siya sa pagbabalatkayo, isang hunyango na kayang makibagay sa anumang kapaligiran, anumang okasyong panlipunan. Natutunan niyang gamitin hindi lamang ang kanyang mga baril, kundi pati na rin ang kanyang talino, ang kanyang katusuhan, at ang kanyang kaalaman sa pag-ugali ng tao, upang madaig ang kanyang mga kaaway. Sa madaling salita, isa siyang puwersa ng kalikasan, isang buhawi ng paghihiganti na dumaan sa kanluran, na nag-iwan ng bakas ng dugo at mga wasak na pangarap. Sa wakas ay naabutan niya si Bloody Ben sa isang maalikabok at nakalimutang bayan sa New Mexico. Ang kanilang huling paghaharap, isang showdown sa gitna ng kalsada, ay maikli at brutal. Si Elara, na ang mukha ay isang maskara na malamig na galit, ay mas naunang bumunot at bumaril kaysa sa kilalang-kilalang bandido. Tinapos ang kanyang paghahari ng terorismo sa pamamagitan ng isang solong, maingat na pinuntiryang bala. Ngunit ang tagumpay ay walang laman. Ang pagkamatay ni Bloody Ben ay hindi naggabalik sa kanyang mga magulang, hindi nagbura sa trauma na kanyang naranasan. Gayunpaman, nag-iwan ito sa kanya ng isang reputasyon, isang kasikatan na hindi niya matakasan. Naging si Whisper siya, ang alamat, ang katang-isip, ang kinatatakutang pistolera. Sa loob ng maraming taon, naggagalagala siya sa kanluran, tumatanggap ng iba't ibang trabaho, bounty hunting, nagtatrabaho bilang isang gwardiya para sa mga linya ng stagecoach at mga kumpanya ng pagmimina. Nabuhay siya sa pamamagitan ng kanyang mga baril, ang kanyang mga akayahan ay palaging hinahanap sa isang lupaing ang karahasan ay palagi ang kasama. Nakita niya ang pinakamaganda at pinakamasama sa sangkatauhan, ang kasakiman, ang kalupitan, ang desperasyon. Ngunit pati na rin ang katapangan, ang katatagan, at ang paminsan-minsang kislap ng kabutihan. Nakilala niya si Thomas Bellwether sa isang maliit na bayan ng pagmimina sa Colorado. Siya ay isang mabait na higante, isang lalaking may tahimik na lakas at hindi natitinag na kabaitan, isang lalaking nakakita sa kabila ng alamat ni Whisper at nakita ang sugatan at mahinang babae sa ilalim nito. Inalok niya ito ng ibang buhay, isang buhay ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng normalidad. Inalok niya ito ng pagkakataong makatakas sa anino ng kanyang nakaraan. Inanggap niya ang pagkakataong iyon. Niyakap ito ng may desperadong pag-asa na sa wakas
ay matatagpuan niya ang pagtubos na kanyang minimithi. Inilibing niya ang kanyang mga baril sa literal at matalinghagang paraan. Ibinaon ang mga ito sa ilalim ng sahig ng kanilang maliit na bahay. Ibinaon ang mga alaala, ang trauma, ang karahasan, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Siya ay naging si Elara Bellwether, ang asawa ng Panday, ang tahimik na biyuda, ang simpleng miyembro ng isang maliit at ordinaryong komunidad. At sa loob ng 5 taon, nagtagumpay ito. Nakahanap siya ng kapayapaan, isang anyo ng kaligayahan. Natutunan niyang mahalin ang mga simpleng gawain ng buhay may bahay, ang kasiyahan ng pag-aalaga sa kanyang hardin, ang init ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Halos nakumbinsi na niya ang kanyang sarili na maaari niyang iwanan ang nakaraan, na maaari niyang takasan ang multo ni Whisper. Ngunit ang nakaraan, tulad ng isang hindi maalis na mansa ng dugo, ay hindi ganap na mabubura. Ang pagdating ni Razor Riggs at ng kanyang grupo ay isang malinaw na paalala niyon. Habang isinasampay niya ang kanyang mga nilabhan, walang malay sa papalapit na panganib, si Elara ay isang larawan ng tahimik na buhay may bahay. Ngunit sa loob niya, sa ilalim ng kalmadong panlabas, ang mga baga ni Whisper ay nagbabaga pa rin. Tulog ngunit hindi patay. Ang mga likas na ugali, ang mga kakayahan, ang mga reflexes na hinasa sa mga taon ng karahasan, ay naroon pa rin, nakabaon ngunit hindi nakalimutan. Ang 3 bandido ay lumapit sa kanyang bahay. Ang kanilang mga bota ay lumalangit-ngit sa gaba. Ang kanilang mga boses ay magaspang at paos. Si Razor, ang pinuno, ay isang lalaking nagpapalabas ng kalupitan. Ang kanyang mukha, na may pilat at may edad na, ay nababalutan ng mamantika at itim na buhok na nakalawit sa kanyang mga balika. Ang kanyang mga mata, malamig at mapagkalkula, ay mga mata ng isang maninila, laging naghahanap ng kahinaan, ng pagkakataon. Nakasuot siya ng isang maruming leather vest sa ibabaw ng isang mauming kamiseta, isang pares ng sirang maong, at mga kupas na bota. Isang malaking bowie knife ang nakakabi sa kanyang balakang, at isang Colt peacemaker na revolver ang nakabitin sa kanyang hita. Ang hawakan nito ay gasgas na dahil sa maraming taon ng paggamit. Si Fitch, ang may mukhang daga, ay kabaligtaran niya sa maraming paraan. Siya ay maliit at payat, na may nerbiyos na enerhiya na nagpapamukha sa kanya na laging nasa bingit ng panganik. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat, tinitingnan ang bawat detalye, laging naghahanap ng daan palabas. Isang paraan upang maiwasan ang direktang komprontasyon. Isa siyang duwag, isang tuso, isang lalaking mas gustong umatake mula sa mga anino. May dala siyang mas maliit na pistola, na nakasuksok sa kanyang baywang, at isang masamang tingnan na kusilyong pangbalat na nakasakbat sa kanyang sinturon. Si Ots, ang malupit, ay isang simpleng nilalang, isang bundok ng kalamnan at katangahan. Mabagal siyang mag-isip at madaling utuin. Ang tanging tunay niyang halaga, kay Azor, ay ang kanyang malupit na lakas, at ang kanyang hindi mapag-aalinlanganang katapatan. May dala siyang shotgun, na ang mga bariles ay pinutol upang gawin itong mas nakakatakot, at isang mabigat na pamalo na may mga pako. Huminto sila ng ilang talambakan mula kay Elara. Ang kanilang mga anino ay tumatama sa kanya na parang isang masamang pangitain. Ngumisi si Razor, nasisiyahan sa sandali, sa pag-asam sa takot na malapit na niyang iparamdam. Aba, sabi niya, ang kanyang boses ay isang paos na ungol. Ano ito? Isang malungkot na maliit na bee. Mas lalong ngumisi si Razor, kita ang mga marurumi at balukot niyang ngipin. Lumapit pa siya kay Elara, sinakop ang personal na espasyo nito, at naamoy ni Elara ang mabahong hininga niya. Hindi siya natinag o umurong. Initigan lang niya ito, ang asul niyang mga mata ay hindi kumukuwap, parang 2 tipak ng yelo na sumasalamin sa sikat ng araw. Ang hindi inaasahang pananahimik na ito, ang kawalan ng takot, ay nagkakaba kay Fitch, na kinakabahang pumaling-paling, at kusang gumalaw ang kamay papunta sa baril na nakasuksok sa kanyang baywang. Si Ox naman ay parang walang alam. Nakatingin lang kay Elara na may halong pagtataka at mahinang pagnanasa. Nandito kami para sa opisyal na bagay, sabi ni Azor, na may pang-uyam sa boses. Umingin siya kina Fitch at Oz, parang tahimik na inuutusan silang pumalibot kay Elara, para wala itong matakbuhan. Agad silang sumunod, sanay na sanay at mapanganib ang kanilang mga kilos. Para silang mga lobo na pumapalibot sa kanilang biktima, iwala sa kanilang dami, lakas, at kakayahang manaki. Opisyal na bagay, tanong ni Elara, kalmado pa rin ang boses, pero may konting talim, parang bakal sa ilalim ng lambo. Maingat niyang kinupi ang basang kumot, mabagal at hindi nagmamadali, na parang napakarami niyang oras. Ang sadyang kabagalang ito, ang kawalan ng kaba, ay lalong nagpainis kay Razor. Sanay siya sa takot, sa pagmamakaawa, sa pagpupumiglas ng mga biktima. Ang tahimik na paglaban na ito ay nakakabagabag,
parang sumisira sa kanyang plano. Sabi ni Azor, mas tumigas ang boses. Nangongolekta kami ng donasyon. Arasa. Pondo ng mga biyuda at ulila. Umawa siya, magaspang at nakakairita. Ngumisi si Fitch, matinis at kinakabahan. Umungol lang si Ots, nahihirapan ang utak na sumabay sa usapan. Inaasan ni Elara ng kilay, isang tahimik na tanong na marami nang sinasabi. Alam niya kung anong klaseng donasyon ang gusto ng mga ito. Marami na siyang nakitang ganito dati, noong iba pa ang buhay niya. Para silang mga buitre, sinasamantala ang mga mahihina at mga mukhang walang laban. Sila ang dahilan kung bakit siya naging si Whisper. Wala akong masyadong maibibigay, sabi ni Elara, kalmado at mahinahon pa rin. Inilagay niya ang tinuping kumot sa basket sa paanan niya, mabagal at mainga. Ang asawa ko, wala siyang iniwang marami. Naningkit ang mga mata ni Razor. Ayaw niyang hinahamon, kahit paunti-unti. Ayaw niya sa pagiging kalmado ng babaeng ito, na parang walang kinatatakutan. Gusto niyang painitin ang sitwasyon, sirain ang loob nito, at paluhurin sa pagmamakaawa. Hindi naman kami humihingi ng marami, matanda, sabi niya, bumaba ang boses at naging nakakatakot. Konting bagay lang para ipakita ang iyong pasasalamat sa aming pagprotekta. Inabot niya at hinawakan ang braso ni Elara, mahigdi at masakit. Hindi nagpakita ng reaksyon si Elara. Hindi siya sumigaw o nagpumiglas. Pero sa loob niya, may nagbabago. Ang natutulog na si Whisper ay nag-aalab na. Ang mga alaala, kakayahan, at likas na ugali, na hinasa ng karahasan at pagligtas sa sarili, ay bumabalik, nagpapatalas ng kanyang pandama, nagpopokus ng isi. Hindi na siya si Elara Bellwether, ang tahimik na biyuda. Siya si Whisper, ang pistolera, at malapit na niyang ipakita ang kanyang bangis sa mga walang kamalay-malay na hangal na ito. Naramdaman niya ang gaspang ng kamay ni Razor sa kanyang braso. Ang diin nito, ang banta ng karahasan. Nakaramdam siya ng pagdaloy ng adrenaline, isang malamig at kalkuladong galit na nag-alis ng anumang tako. Mabilis niyang sinuri ang sitwasyon. Tinandiya kung sino sa mga lalaki ang pinakadelikado. Kinakalkula ang mga anggulo, distansya, at bilis ng mga ito. Si Razor ang pinakamalapit na banta. Ang hawak nito sa kanyang braso ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Si Fitch ang pinakakabado, ang pinakamahina, ang malamang na unang matakot. Si Ox naman ang malaki, mabagal at madaling basahin, pero delikado dahil sa laki at lakas. Wala siyang nakikitang armas, pero hindi siya walang laban. Nasa kanya ang sorpresa, at alam niyang minamaliis siya ng mga ito. Nasa kanya ang kanyang kakayahan, pagsasanay, at karanasan. At mayroon siyang determinasyong mabuhay, ang matinding kagustuhang protektahan ang kanyang tahanan, kapayapaan, at ang buhay na maingat niyang binuo. Hindi ko kailangan ang proteksyon ninyo, sabi ni Elara, kalmado pa rin, pero may nakakakilabot na tigas na nagpakilabot kay Fitch. Umatras ito, humigit ang hawak sa kanyang baril. Si Razor naman ay nabulag ng kanyang kayabangan at hindi napansin ang pagbabago kay Elara. Mas diniinan pa niya ang hawak sa braso nito. Hindi ikaw ang magdedesisyon, matanda, sabi niya. Kami. At napagdesisyonan naming kailangan mo ng proteksyon. Ngayon, magkakabait ka at ipakita mo sa amin kung saan mo itinatago ang mga mahahalagang bagay mo. Umingin si Elara sa kanya, nag-aapoy ang asul niyang mga mata. Nakita niya ang kalupitan, kasakiman, at kawalan ng puso sa mga mata nito. Nakita niya ang anino ni Bloody Ben Thompson, at ng marami pang lalaking katulad nila, mga naninila sa mga inosente, at nagkapakasasa sa karahasan. At alam niya na hindi niya kaya at hindi niya hahayaan na manalo ang mga ito. Wala akong mahalagang bagay, sabi niya, mahina pero mapanganib ang boses. Ito ang boses ni Whisper, ang boses na nagpatakot sa maraming tulisan. Ito ang boses na nangangako ng kamatayan. Umawa si Razor, malakas at mapang-asa. Huwag kang magkakipot, matanda. Lahat ng tao may itinatago. Nasaan na? Pera, alahas, pilak, kahit ano. Muli niyang diniinan ang braso ni Elara, bilang babala. Sinimulan niyang hilahin ito ngunit nakakagulat na hindi siya gumalaw. Lumaban siya. Initigan niya ng mariin ang bandido. Sinabi ko na, sabi ni Elara, bulong pa rin, pero may malinaw na banta. Wala akong mahalagang bagay para sa inyo. Ang diin sa huling mga salita ay banayad, pero mahalaga. Isa itong hamon. Isa itong deklarasyon ng digmaan. Si Fitch, na naramdaman ang pagbabago, ay binunot ang kanyang baril, nanginginig ang kamay. Huwag mo nang pahirapan, matanda, sabi niya, nanginginig ang boses sa kaba. Ayaw ka naming saktan ng sobra. Si Ots, na naramdaman ang tensyon, ay lumapit, pinatutunog ang mga buto sa kanyang kamay,
isang mapurol na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na hapon. Ngumisi siya, isang mabagal at tangang ngisi na nagpakita ng mga sira at kulang-kulang ng ngipin. Si Razor, na hawak pain ang braso ni Elara, ay nakaramdam ng kaunting kaba. Marami na siyang nakaharap na mga lalaki, mga pusakal, mga desperadong tulisan. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong pagtutol mula sa isang biktima. May kakaiba sa mga mata ng babaeng ito, isang bagay na malamig at nakamamatay, na nagpaatubili sa kanya, kahit sandali lang. Ito ay isang kislap ng pag-aalinlangan, isang kutob ng panganib, pero huli na ang lahat. Nailagay na ang bitag, nagsimula na ang laro. At si Elara, ang tahimik na biyuda, ay malapit nang ilabas ang galit ni Whisper sa kanila. Ang tila ordinaryong hapon sa Redemption ay malapit nang maging marahas, isang karahasan na sisira sa ilusyon ng kapayapaan ng bayan at maglalantad na nakatagong katotohanan. Ang lawin na lumilipad sa itaas ay muling tumili, isang matalim na hiyaw na parang nagbabadya ng paparating na bagyo. Ang hangin, na kanina patahimik, ay biglang lumakas, nagpaikot ng alikabok sa paanan ng mga maglalaban, na parang isang maliit na ipo-ipo na naglalarawan ng darating na gulo. Ang mga damit sa sampayan ay kumampay ng malakas, parang mga pakpak ng isang ibong nakakulong, isang tahimik na saksi sa nalalapit na laban. Si Elara, na nakatingin kay Razor, ay nakaramdam ng kakaibang katahimikan, isang malamig at hiwalay na pokus na laging dumarating sa kanya sa mga sandali ng matinding panganib. Ito ang katahimikan ng isang maninila, ang katahimikan ng isang babaeng alam kung ano ang kaya niyang gawin, at malapit na niya itong gawin. Apos na ang katahimikan bago ang bagyo. May tensyon sa hangin, isang tahimik na labanan sa pagitan ng matigas na tulisan at ng mukhang walang kalaban-laban na biyuda. Humigit ang hawak ni Razor sa braso ni Elara. Ang mga daliri niya ay bumaon na parang matatalim na kuko. Lumapit pa siya, mainit ang mabaho niyang hininga sa mukha ni Elara. Ang kanyang mga mata ay may halong galit at unti-unting pagkatanto na baka nagkamali siya ng kinalaban. Naubusan na ako ng pasensya, matanda, ungol niya, mababa at paos ang boses. Sabihin mo kung nasaan ang mga mahahalagang bagay, kundi magiging pangit ang mga mangyayari. Hindi agad sumagot si Elara. Initigan lang niya ito, ang asul niyang mga mata ay hindi kumukurap, parang matigas na yelo. Ito ang titig na nakaharap na sa kamatayan ng maraming beses, titig na nakakita na ng pinakamasamang ugali ng tao, titig na nakasaksi ng mga katatakutan na kahit ang pinakamatapang na tulisan ay mapapamura. Ito ang titig ng isang manaragit, hindi ng biktima. Ito ang titig ni Whisper. Dahan-dahan, itinaas ni Elara ang kanyang isang kamay, yung may hawak na nakatuping kumo. Itinaas niya ito, nakabukas ang palad, sa pagitan nila, na parang mapayapa. Naggaka si Razor, nalito sa hindi inaasahang kilos na ito. Inaasahan niya ang paglaban, pagmamakaawa, o baka paggatangkang kumakas. Pero ito, ang tahimik na pagsuway na ito, ang pagiging kalmado, kahit delikado ang sitwasyon, ay naakabagabag. Sinabi ko na sa iyo, sabi ni Elara, bulong pa rin, pero ngayon ay may bigat, na parang pumupuno sa paligid. Wala akong mahalagang bagay para sa inyo. At pagkatapos, sa bilis na hindi ka panipaniwala, bilis na hindi akma sa kanyang edad at mahinang pangangatawan, kumilos siya. Hindi ito malaking galaw. Isang banayad na paglipat ng bigat, isang bahagyang pag-ikot ng kanyang katawan, isang pitik ng kanyang pulso. Pero sa maliit na sandaling iyon, ang nakatuping kumo sa kanyang kamay ay bumuka, at hindi tela ang nakita, kundi kumikinang at malamig na bakal. Isa itong cold peacemaker, isa sa kanyang mga kilalang baril, na nakatago sa loob ng tila inosenteng labada. Ilang beses na niyang pinrakis ang galaw na ito, pinagbuti sa loob ng maraming taon ng mga madugong engkwentro, hanggang sa naging natural na lang ito, isang automatikong reaksyon sa panganib. Napakabilis ng pagbunot, halos hindi makita ng mata. Sa isang sandali, isa siyang walang kalaban-labang biyuda, sa kasunod, isa na siyang nakamamatay na pistolera, nakatutok ang kanyang baril sa dibdib ni Razor. Ang pagbabago ay nakakagulat, nakamamangha, nakakatakot. Ang hangin, na mabigat na sa tensyon, ay parang tumigas, tumigil sa pag-ikot ng oras. Nanlaki ang mga mata ni Razor sa hindi makapaniwala, ang kanyang ngisi ay napalitan ng gulat. Napasinghap si Fitch, napaatras, ang saili niyang bail ay hindi pa rin lubusang nabubuno. Si Ots naman, na mabagal ang utak, ay kumurap-kurap lang, nakanganga. Ang paggalabit ng gatilyo ang tanging narinig sa biglang pananahimik, isang matalim na tunog na umalingaw-ngaw na parang kulog sa tahimik na hapon. Ito ang tunog ng kamatayan, ang tunog ng paghuhukom, ang tunog ng pagbabalik ni Whisper. Ibitaw niyo ang mga armas ninyo, sabi ni Elara, bulong pa rin, pero pinalakas na ngayon ng nakamamatay na sandata sa kanyang kamay.
Ito ay isang boses na may bigat ng awtoridad, bigat ng karanasan, bigat ng hindi mabilang na buhay na kinitil. Ito ay isang boses na hindi tinatanggap ang pagtutol. Si Razor, gulong-gulo ang isip, nanigas sa gulat, at mas hinigpitan ang hawak sa braso ni Elara. Isang pagkakamali, bago pa man niya maramdaman ang sakit, bago pa man siya makapag-isip na gumalaw, kumilos muli si Elara. Sa bilis na parang hindi makatotohanan, inikot niya ang kanyang braso, madaling nakawala sa hawak nito. Pagkatapos ay itinaas niya ang baril at malakas na ipinukpok sa sentido ni Razor. Umama ito ng malakas. Umikot ang mga mata ni Razor, at bumagsak siya na parang sako ng patatas. Nawalan ng malay bago pa man dumikit sa lupa. Hindi nag-aksaya ng oras si Elara. Umikot siya, nakatutok naman ngayon ang baril kay Fitch, na nahihirapan paling bunutin ang sailing sandata. Nanigas ito, nanlalaki ang mga mata sa takot. Nanginginig ang kamay kaya halos hindi niya mahawakan ang kanyang baril. Ibitaw mo yan, ulit ni Elara, malamig at walang awa ang boses. Si Fitch, maputla sa takot, ay agad na sumunod. Bumagsak ang kanyang baril sa lupa. Umalingaw-ngaw ang tunog sa katahimikan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, nanginginig ang buong katawan. Binalingan ni Elara si Ots, na nakatayo pa rin doon, kumukurap-kurap, ang shotgun ay nakabitin sa kanyang kamay. Mukhang naguguluhan siya sa biglang pagbabago ng mga pangyayari. Hindi maintindihan ng kanyang mabagal na utak ang bilis at karahasan ng mga ginawa ni Elara. Ikaw rin, malaking tao, sabi ni Elara, nakakagulat na malumanay ang boses, halos naawa. Ibaba mo ang shotgun. Dahan-dahan lang. Nakakagulat na sumunod si Ot. Siguro dahil sa tono ng kanyang boses, o baka dahil sa nakita niya ang kanyang dalawang kasamahan, ang isa ay walang malay at ang isa ay takot na pakot. Kaanatauhan siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang shotgun. Nakatingin kay Elara na may halong pagkamangha at paggalito. Iningnan ni Elara ang paligid, hawak pa rin ang baril, alerto sa anumang banta. Ang tatlong bandido, na kanina lang ay sobrang kumbiyansa at nakakatakot, ay ngayon ay wala ng laban, wala ng armas, talunan. Minaliit nila ang kanilang kalaban, at nagbayad sila. Huminga siya ng malalim, unti-unting nawawala ang adrenaline, naiwan siyang parang walang laman, parang malungkot. Inaasahan niyang hindi na niya ito kailangang gain muli, na naiwan na niya ang buhay na ito. Pero mukhang may ibang plano ang nakaraan. Ibinaba niya ng kaunti ang kanyang baril, pero hindi niya ito isinuksok sa holster. Alam niyang hindi pa ito tapos. Magkakamalay si Razor, at kahit sina Fitch at Ots, kahit duwag at tanga, ay maaari pa ring maging banta kung mabibigyan ng pagkakataon. Kailangan niyang mag-isip, magplano, kung ano ang susunod na gagawin. Hindi niya sila basta pwedeng palayain. Dahil alam niyang malamang na bumalik sila, o mas masahol pa, mambiktima ng iba. Hindi rin niya sila pwedeng patayin. Hindi na niya iyon ginagawa. Iningnan niya ang katlong lalaki, nakahandusay sa lupa, at nakaramdam siya ng hindi galit, hindi puot, kundi pagkadismaya. Dismaya sa kanila, dahil pinili nila ang buhay ng karahasan at kalupitan. Dismaya sa sarili, dahil napilitan siyang bumalik sa buhay na iyon, kahit sandali lang. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang tunog mula sa likuran niya, isang mahina, halos hindi marinig na unog, pero narinig ng kanyang sanay na tainga. Ito ang tunog ng yapak, isang pailalim na yapak, sa sahig na kahoy ng kanyang balkonahe. Mabilis siyang umikot, agad na itinaas ang kanyang baril, tinitingnan ang balkonahe, hinahanap kung saan nanggaling ang tunog. Wala siyang nakita, walang tao sa balkonahe, ang tumbakumba ay marahang umuugoy sa hangin. Pero alam niyang hindi siya nagkakamali. May tao doon. May nanonood sa kanya, may nakasaksi sa buong pangyayari. At pagkatapos, isang boses, isang malambing na boses ng babae, ang nagsalita mula sa dilim. Aba, Elara, sabi ng boses. Mukhang totoo nga ang mga bali-balita. Nagbalik na si Whisper. Naningkit ang mga mata ni Elara. Nakilala niya ang boses na iyon, kahit matagal na niyang hindi narinig. Ito ay isang boses mula sa kanyang nakaraan. Isang boses na inasahan niyang hindi na niya maririnig muli. Isang boses na pagmamay-ari ng isang taong nakakaalam ng kanyang sikreto. Isang taong nakakaalam kung sino talaga siya. Isang figura ang lumabas mula sa dilim, isang babae, matangkad at balingkinitan. May mahabang itim na buhok at mga mata na kumikinang na may halong pagkamangha at masamang intensyon. Nakasuot siya ng damit pangangabayo, isang leather vest sa ibabaw ng puting kamiseta, at may sinturon na may baril sa kanyang baywang. May hawak siyang rifle, hindi nakatutok kay Elara, kundi hawak lang, na parang hindi siya natatako. Ito si Isabella Izzy Moyao, ang dating kasama ni Elara, ang dating kaibigan, ang dating kasintahan. Isang babaeng akala niya
ay naiwan na niya ng tuluyan. Isang babaeng halos kasing delikado ni Whisper. Ang nakaraan, tila, ay hindi lamang umabot kay Elara, nagdala pa ito ng mga kasama. Ang pagdating ni Izzy ay nagdagdag ng gulo sa magulo ng sitwasyon. Nagdulot ng bagong panganib at pinilit si Elara na gumawa ng mahihiyap at posibleng nakamamatay na mga desisyon. Bumigat ang puso ni Elara, isang malamig na kaba ang nabuo sa kanyang sikmura. Sa lahat ng tao mula sa kanyang nakaraan na pwedeng bumalik, si Izzy Moriao ang pinakakomplikado, ang pinakadelikado. Ang kanilang nakaraan ay isang magulong pinagtagi-taging mga pinagsamahang panganib, matinding tunggalian, may paggalang sa isa't isa, at isang maalab, ngunit sa huli ay bigong pag-iibigan. Si Izzy ay kasing galing ni Elara sa paghawak ng baril, at mayroong walang awang katusuhan na ginagawa siyang isang mabigat na kalaban. Izzy, sabi ni Elara, walang emosyon ang boses, hindi ipinapakita ang kaguluhang nararamdaman. Humigit ang hawak niya sa kanyang peacemaker, pero hindi niya ito itinaas. Hindi pa. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Izzy, isang mabagal, mapanilang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Aba, Elara. Wala man lang mainit na pagbati para sa isang matagal na kaibigan. Nasaktan ako. Kalmadong naglakad siya papunta sa balkonahe. Ang kanyang rifle ay hawak pa rin ng maluwag sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay pinagmamasdan ang eksena sa harap niya. Ang walang malay na si Razor, ang nakatakip na si Fitch, ang naguguluhang si Ot. Mukhang naging abala ka. Tinanong kita, Izzy. Ulit ni Elara, mas matigas ang boses. Kailangan niyang malaman ang intensyon ni Izzy. Kailangang matantya ang panganib. Nandito ba siya para maghiganti? Para sa pera? O para sa ibang bagay? Kumibit balikat si Izzy. Isang walang bahalang kilos na hindi nagpapakita ng tindi ng kanyang itik. May narinig akong mga bali-balita, sabi niya. Mga bulong-bulungan, ika nga. Mga bali-balita na ang maalamat na si Whisper ay nagbalik. Nagtatago sa isang maliit na maalikabok na bayan at nagpapanggap na may bahay. Kinailangan kong makita mismo. At nakita mo na, sabi ni Elara. Kaya umalis ka na. Wala kang kinalaman dito. Umawa si Izzy, isang mahina, at paos na tunog na nagpakilabot kay Elara. Naku, sa tingin ko meon, Elara. Alam mo, may alok ako sa iyo. Isang alok na pangnegosyo. Naningkit ang mga mata ni Elara. Hindi ako interesado. Hindi mo pa nga nairinig, sabi ni Izzy. Lumapad ang ngiti. May kinalaman ito sa isang kargamento. Isang kargamento ng ginto, papunta sa bangko sa Prescott. Isang napakaraming kargamento ng ginto. Mabilis na nag-isip si Elara. Nag-aalok si Izzy ng isang nakawan, isang pagbabalik sa kanilang dating buhay, isang buhay ng karahasan at krimen. Nakakatukso ang alo sa isang balukot na paraan. Ang adrenaline, ang excitement ng pagtugis, ang kalayaan ng daan, ito ay isang awit ng sirena na palaging tumatawag sa kanya, kahit na sa kanyang mga pinakatahimik na sandali. Pero nakapili na siya, 5 taon na ang nakalilipas. Pinili niya ang kapayapaan, pinili niya ang pag-ibig, pinili niya ang ibang landas. Hindi na siya pwedeng bumalik. Hindi na niya gagawin. Hindi, sabi ni Elara ng mariin. Tapos na ako sa buhay na yon. Nawala ang ngiti ni Izzy. Huwag kang maging tanga, Elara. Hindi mo maatakasan kung sino ka. Ikaw si Whisper. Isa kang mamamatay tao. Nasa dugo mo yan. Ako noon si Whisper. Pagkatama ni Elara, ang kanyang boses ay may bahid ng kalungkutan. Pero hindi na yan ako ngayon. Lumapit pa si Izzy, nakipagitigan kay Elara. Magaling tayo noon, Elara. Ang pinakamagaling. Pwede ulit tayong maging ganoon. Mas mayaman pa sa pinangarap natin. Nakaramdam si Elara ng kirot ng, ano nga ba ito? Pananabi. Ang hihinayang. Mabilis niya itong sinupil. Tapos na ang buhay na iyon, nakalibing na kasama ni Thomas. Hindi niya pwede, at hindi na niya bubuhayin pa iyon. Tapos na, Izzy, sabi ni Elara. Umalis ka na. Hayaan mo na akong mamuhay ng tahimik. Matagal na tinitigan siya ni Izzy, hindi mabasa ang ekspresyon. Pagkatapos, dahan-dahan, tumango siya. Kung yan ang gusto mo, Elara, sabi niya ng mahina. Pero huwag mong isipin na ito na ang katapusan. Palaging bumabalik ang nakaraan. Sa anumang paraan. Pumalikod siya para umalis, pero huminto, at muling tiningnan ang 3 walang malay o nakataklob na mga bandido. Paano sila? Tanong niya, may bahid ng amusement sa kanyang boses. Ibibigay mo ba sila sa sheriff? Nag-alinlangan si Elara. Hindi pa niya napagdesisyonan kung ano ang gagayin sa kanila. Ang lokal na sheriff, isang mabuting tao ngunit walang silbi na nagngangalang Bartleby, ay hindi kayang humarap sa mga kriminal na tulad ni Azor at ng kanyang grupo. Bago pa makasagot si Elara,
Isang boses ang nagsalita mula sa likuran niya. Boses iyon ni Razor, dumaraing habang unti-unting nagkakamali. Umupo siya, hawak ang kanyang ulo, malabo at wala sa pokus ang kanyang mga mata. Anong nangyari? Ungol niya, ang kanyang boses ay garalgal dahil sa sakit. Tumingin siya sa paligid, nakita si Elara na nakatayo sa ibabaw niya na may hawak na baril. Nakita si Fitch at Ox na nakataklob sa malapit, at pagkatapos ay nakita si Izzy, na nakatayo sa balkonahe na may hawak na rifle. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ito. Izzy Moyao, sabi niya, ang kanyang boses ay may halong gulat at takot. Alam niya ang reputasyon nito, alam niya ang mga kwento. Nginitian siya ni Izzy, isang malamig at malupit na ngiti. Hello, Razor, sabi niya. Nagkataon naman na nagkita tayo dito. Si Razor, na biglang napagganto ang kanyang kalagayan, ay nagpumiglas na tumayo, nakataas ang mga kamay bilang pagsuko. Izzy, teka, utal niya. Pwede nating pag-usapan ito. Pwede nating paghatian ang ginto. Inutol siya ni Izzy ng isang matalim na tawa. Ang ginto? Akala mo ba nandito ako para sa ginto? Umiling siya. Nandito ako para sa isang bagay na mas mahalaga. Razor. Nandito ako para sa kanya. Itinuro niya si Elara. Umingin si Razor mula kay Izzy papunta kay Elara, lalong naguguluhan. Hindi niya maintindihan. Ano ang nangyayari? Lumapit pa si Izzy kay Elara, hawak pa rin ang kanyang rifle. Nakapili ka na, Elara, sabi niya, mahina at matindi ang boses. Pero hindi pa ako nakapili. Hindi ako alis nang hindi ka kasama. Alam ni Elara kung ano ang susunod na mangyayari. Nakita na niya ang tingin na iyon sa mga mata ni Izzy dati. Ang tingin ng isang babaeng gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Izzy, huwag, sabi ni Elara, nagmamakaawa. Ayaw niyang makipaglaban dito, ayaw niyang patayin ito. Pero gagawin niya, kung kinakailangan. Hindi siya pinansin ni Izzy. Itinaas niya ang kanyang rifle, itinutok hindi kay Elara, kundi kay Razor. Bago pa makakilos si Elara, bago pa man siya makasigaw ng babala, kinalabit ni Izzy ang gatilyo. Umalingaw-ngaw ang putok sa tahimik na hapon. Isang nakakabinging putok na nagpalipad sa mga ibon mula sa mga puno. Napaurong si Razor, may gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang pulang mansa ang lumalaki sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa, patay bago pa man dumampi sa alikabo. Napasigaw si Fitch, isang matinis at takot na sigaw. Si Ots, na nanlalaki ang mga mata sa takot, ay tumalikod at tumakbo, kumaripas ng takbo sa abot ng kanyang makakaya. Initigan ni Elara si Izzy. Ang kanyang mga mata ay may halong takot at pag-unawa. Inanggal ni Izzy ang agarang banta. Ngunit tumawid din siya sa isang linya. Isang linya na inasahan ni Elara na hindi na niya kailangang kawirin muli. Bakit? Tanong ni Elara, halos pabulong. Ibinaba ni Izzy ang kanyang rifle. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Elara. Dahil, sabi niya, mahina pero matatag ang boses, akin ka, Elara. At palagi kong nakukuha ang gusto ko. Alam ni Elara na ito ay isang kasinungalingan. Isang bahagyang katotohanan, kung tutuusin. Pinatay ni Izzy si Razor, hindi lamang para protektahan si Elara, kundi para alisin ang kompetisyon. Para alisin ang anumang hadlang sa kanyang sariling mga hangarin. Pero alam din ni Elara na hindi na siya pwedeng manatili sa redemption. Ang presensya ni Izzy, ang pagkamatay ni Razor, ang pagkabunyag ng kanyang nakaraan, sinira nito ang maupok na kapayapaan na kanyang binuo. Kailangan niyang umalis, maglaho muli, maging si Whisper muli, kahit pansamantala. Sige, sabi ni Elara, may pagbibitiw sa kanyang boses. Isinuksok niya ang kanyang peacemaker sa holster. Ara na. Ngumiti si Izzy, isang matagumpay na ngiti. Nanalo siya. O akala niya. Habang papalayo sila sa redemption, iniiwan ang patay na tulisan at ang mga wasak na labi ng tahimik na buhay ni Elara. Alam ni Elara na hindi ito pagbabalik sa kanyang dating buhay. Ito ay isang bagay na bago, isang bagay na iba. Hindi na siya ang takot na batang babae sa bukid na naghahanap ng paghihiganti. Hindi na siya ang walang pusong mamamatay tao, na kilala bilang si Whisper. Siya ay isang bagay sa pagitan, isang bagay na higit pa. Hindi niya alam kung saan sila pupunta, o kung ano ang mangyayari sa hinahara. Ngunit alam niya ang isang bagay na sigurado, haharapin niya ito, tulad ng dati, nang may tapang, may determinasyon, at may hindi natitinag na kalooban na mabuhay. Poprotektahan niya ang mga inosente, paurusahan ang mga nagasala, at magsusumikap na makahanap ng balanse sa pagitan ng dalawang bahagi ng kanyang kaluluwa, ang tahimik na biyuda at ang maalamat na pistolera. Lumubog ang araw, pinipinta ang langit ng mga kulay kahel, pula, at lila. Ang dalawang babae ay sumakay ng tahimik,
Ang kanilang mga anino ay humahaba at nababaluktot sa malawak at hindi nagpapatawad na tanawin. Ang alamat ni Whisper ay muling nabuhay, ngunit sa pagkakataong ito ay isang alamat na hinubog ng pagkawala, ng pag-ibig, at ng matibay na pag-asa para sa isang hinaharap kung saan ang kapayapaan ay maaaring maging posible. Ang tahimik na biyuda ay wala na, ang pistolera ay bumalik, ngunit isang bago, mas komplikadong babae ang sumakay patungo sa paglubog ng araw, handang harapin ang anumang tadhana na nakalaan para sa kanya. Ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit isang bagay ang malinaw, si Elara, o si Whisper, ay hindi na muling magiging biktima. Mayroon siyang kapangyarihan, mayroon siyang mga kakayahan, at higit sa lahat, mayroon siyang kalooban. At ang kanluran ay, tatandaan ang kanyang pangalan, upang parehong katakutan at hangaan, ang alamat ay ikukuwento.